Ayun, happy Sunday ulit mga paps. Well, for today's vlog, nag-decide kaming pumunta dito sa malapit lang, sa Binondo Bridge. Actually, ito rin yung dinaanan namin nung last time na nag-vlog kami, nung pumunta kami ng Naing Pilipino. Nag-decide ako dito lang kasi Sunday ngayon tas galing ako ng shift. So, Monday to Friday na schedule. So, from Friday, tapos Saturday, wala pa ako. Ang labas mo Saturday, so wala pa ako masyadong bawi sa tulog. Sabi ko dito na lang, pwede naman. Tsaka, hindi pa ako nakarating rito eh. So, again, first time, ikutin tong lugar na to. And, sana ma-appreciate natin yung lugar. Sabi kasi nila maganda talaga eh. Wala naman ako masyadong gustong pag-usapan today. Siguro, kasi itong lugar na to, kilala naman ng lahat. Alam naman nila kung saan to. For sure, marami na nakapanood ng video regarding sa, siguro tinatayo pa lang to, ginagawa na ng video eh. So, ayoko na siyang i-discuss kasi nakakasawa na. Pag-usapan na lang natin yung, siguro itong bisikleta ang ginagamit ko ngayon. Yung FIO L3 Plus electric bike. Yan. Well, overall, satisfied naman ako sa performance. Okay naman siya. Mukha siyang matibay. Ang feeling mo pagkawak mo siya matibay. Yung itsura niya maganda. And head turner siya pag nasa daan. Yung isa sa maganda sa kanya eh. Yung bang yung mga tao pag nakikita yung bike mo napapatingin. Ay mo ko kung compliment or nawi-weirdoan na siguro hindi siya na yung makakita ng ganito kalit na bike. Tapos nakasakay malaking tao. Hindi pala, malapad na tao. But anyway, pag-usapan natin yung mga hindi ko nagustuhan. Konti lang naman siya. Siguro, nitpick lang. And online, wala akong nakita nagreklamo sa hindi ko nagustuhan sa bike na to eh. Well, number one na hindi ko nagustuhan yung controller. Kasi yung controller, siya eh, hindi fix yung, di ba nakakabit siya sa manibela. So, magalaw siya, hindi firm yung pagkaka-install sa kanya. So, yun lang, parang nagmukha siyang cheap kasi ganun eh. So, yun lang yung talagang hindi ko nagustuhan sa bike na to eh, to be honest. Sabi nung sa Popcycle kung saan ko siya binili, hindi raw siya pwedeng higpitan eh. So, wow, no solution. Sabi ko, paano kaya to? Pero anyway, hindi naman yan outweigh yung pagkagusto kong bilhin yung bike. Dahil doon sa una ko nakita ganun. So, binili ko pa rin siya. And then, nung start ko na siyang ginagamit, yung bike, may problema na naman doon sa controller. Kasi, hindi ko alam kung sa unit ko lang. Every time na, di ba may busina siya? And okay yung tunog ng busina. Kapag pinipindot ko yung busina, hindi siya hindi siya responsive. Minsan gagana, minsan hindi. Minsan kailan diinan mo, minsan okay naman, isang kalabit mo lang. So hindi siya may term dun eh. Basta hindi siya consistent. So pangit yung experience sa kanya. And again, yung pangatlong hindi ko nagustuhan, nasa controller pa rin. Ito ulit, hindi ko alam kung unit ko lang or lahat ba may naka-experience na ganito. Kasi chinek ko siya online, wala akong makita. Nakapares or nag-complain sa pangatlong hindi ko nagustuhan, which is yung every time na ginagamit ko yung app. Kasi itong bike na to may app eh. Na makikita mo kung ilang kilometers na yung tinakbo mo. Yung mga basic information regarding sa bisikleta mo, makikita mo sa app. So, good siya. Kasi, ilan lang naman bisikleta ang alam ko na may app eh. Pero, once na ginamit ko siya, pag ginamit ko siyang pang turn on ng bike, and then, pag turn off ng bike, after nun, wala na akong wifi. As in, wala na akong wifi. Kinabahan pa nga ako kasi sabi ko, nangyari? So, bakit ganoon sabi ko sa sarili ko? Well,
Ang ginawa ko, ang ending, para mabilis na lang, in-uninstall ko na lang siya. So yung phone ko, ni-reset ko na lang yung mobile settings. Siguro ang gagawin ko na lang, babalik na lang ako sa bike shop. Then tanong ko or clarify kung talaga bang ganun yung bike. Or baka may difference yung unit ko, ganun. Pero overall, very satisfied ako sa performance ng bisikleta. Like, nung ibang mga customer na bumili ng bike, ang number one reason kung bakit natin binili yung bike dahil doon sa battery, yun ang number one na nagustuhan ko. So, pumunta tayo sa nagustuhan ko pagdating sa bike. Which, yun nga yung battery. Grabe ang kunat. Yung pagkakunat ng battery, iisipin mo na ano na, teka, may diferensya ba to? Bakit parang sobra naman yata ang kunat ng bike, anong battery? Imagine galing kaming na yung Pilipino. Kinenta ko from our location, 13 kilometers papunta sa pabalik, another 13 kilometers dahil nag-ikot-ikot kami nun sa trail, let's say 2 kilometers. So total more or less nasa 30 kilometers eh. Then nung nasa bahay ako, nung nakauwi na ako, nag-blink lang siya, nag 4 bar nung malapit na ako. And then bumalik ng 5 bar, tapos bumalik ulit ng 4 bar. Lumalaban pa. So, well anyway, siguro kaya siya ganun dahil naka-eco mode ako and talagang pumapadyak ako. Hey guys, ito tinatawag ko na Ahon Challenge. Naka-eco mode, tapos pipidal lang ako. Hindi ako gagamit ng throttle. Tingnan natin kung kaya niya. Nakikita mo yung kamay ko. Yan o. Ganun siya ka-satisfying. 15 kilometers paahon. So kayang-kaya niya. Diba? No problem. Meron siyang resistance. Siyempre di naman mawawala yun. Pero kung eco mode, tatanong mo sa akin kung kaya niya. Kayang-kaya niya. And isa pang reason kung bakit ko binili yung bike. Kasi mags siya hindi siya rayos. And importante sa akin yun bilang pumipidal or bilang gumagamit ng dalawang gulong or kahit sino siguro na gumagamit ng kahit four-wheel vehicle. Kasi kapag nakamags ka, it translates na pwede siyang maging tubeless. Which talagang yun yung talaga nagpa-decide sa akin na ito yung kunin ko eh. Actually gusto ko yung friend na model. Pero hindi eh. Sabi ko pag na-flat to, ang problema kasi kung hindi nyo lang alam pag electric bicycle, pag naplatan ka, may mga vulcanizing shop daw na hindi tumatanggap ng, let's say yung likod mo maplatan. Ang mangyayari is hindi tatanggapin ng mga vulcanizing shop. So, number one na problem yun. So, ang mangyayari kapag ang bike mo is tubeless, unang-una, pwede mo lang siyang lagyan ng tire sealant para self-healing, then pabomba mo lang ulit, solve yung problem. And meron mga kit na nabibili na ikaw na mismo gumawa ng sarili mong tubeless, so solve yung problem. Maliit na bagay, pero kung titingnan mo, napaka-importante. Kasi minsan, hindi natin yung bagay na hindi pa nangyayari, pag nangyari, let's say, hindi ka naman napapatan, kaya okay lang sa'yo. Pero pag napatan ka, tapos naka-electric bike ka, na may motor dun sa may hub niya, maniwala ka sa akin, magiging problema talaga siyang malaki. So, yun yung talagang nagpa-decide sa akin na ito yung kukunin kong bike. Kasi ang hinahanap ko lang naman talaga sa bike, sa electric bike is, number one, long range. Kasi, gusto kong pumadyak ng matagal. Kung napapansin nyo, nabanggit ko kanina, galing na ako kung san, pero 4 bars pa rin yung battery ko. Kasi nga, gusto mag-exercise eh. Talagang pumipidal ako. So, napatunayan ko na hindi lang siya advertisement. Yung totoo talaga na kaya niya i-reach 100 kilometers based sa mga una kong experience. Kasi ilang kilometers na narating ko, 1 bar ang nabawas. So, kayang-kaya niya. Hindi naman ako makikita. Given na papadyak ka and
naka-eco mode ka. So kung lugar mo is yung ano, alam mo yun, yung maliit lang, kung nakatira ka sa condo, maliit yung bahay mo, wala kang parking, yung fit siya sa space mo. L3 I mean. Pag tatanggalin siya, may latch sa ilalim ng upuan, iangat mo lang siya. And then may susyan dito actually, hindi yan ipipit mo siyang pakaliwa. Pag natanggal, yun, tanggalin mo lang. So ganun lang siya kadali. And para ibalik, ganun pa rin. Make sure lang na yung base plate naka-align dun sa pinaka bakal. And then diin mo siya. Pagka diin, pitin mo yung susi. And then balik mo upuan to make sure na tama yung kabit. Try mong i-on yung controller. Mga 3 seconds. Mga 3 seconds na press. Yun, so meaning na-install yung ng maayos yung battery. Ganito naman tupiin o i-fold yung L3 Plus. Well, number 1 na gawin mo is yung pedal. Pero siyempre, mas compact siya pag nakatupi yung pedal. And then meron ditong latch. I-disconnect mo lang siya. Pag na-disconnect, yan, ready na siya na itupi. Yan, ganoon lang. So, sana yan lang, siguro, kung first time mo magtupi. Pero eventually, kaya naman eh. And then, satisfying nga siya pag na-snap mo na. Well, yung manibela niya, natutupi din siya eh. So, itong part lang na to, bali, i-pull down mo lang siya. Then, mapo-fold yung manibela. And then that's it. Pwede pa siya pagdikitin. And then, ganun siya ka-compact. Yun, yung isa sa nagustuhan ko sa bike na to. Very, convenient siya. Para sa mga condo at saka maliliit na bahay. And kung paano siya ibalik, well, kung paano mo siya tinupi, ganun mo lang siya babalik. So, yun, ibalik mo lang yung pagkaka-fold. And then, ito yung pinaka-importante na dapat ma-secure mo para sa ganitong kahit sa anong folding bike. Eto. And then yung pedal. Ayun, all set. So, it took less than 15 seconds yata para maibalik lang. Well guys, kung user ka rin ng Fido L3 Plus and saka rin na-experience mo yung problem ko kanina, well, malaking tulong sa akin kung mag-comment ka and ma-inform ako kung ganoon din ba yung naging problem mo, kung ano yung ginawa mong solution, para ma-share din natin siguro sa kaparehas natin na nagkaroon ng ganung problem. So paano, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. See you again guys.